Nag-grave nga tayo sa mangga mga mare, pati na nga rin sopas, kaya naman nga ngayong araw ay magluluto tayo nito. Nang alas 3 nga, sabi ko makapagluto na kasi bandang alas 12 kanina ay nagpabili na nga rin ako nito mga mare. Mga oras nga na to, ayan, naghiwa na nga rin ako ng repolyo pagkahugas ko. Tingnan nyo naman nga, pati nga etong camera nga natin, abay mukhang dinuduyan nga dito. Si kulit nga no, nakaraan pa talaga nagka-crave nga sa sopas, kaya naman sabi ko ngayon na nga lang ako gagawa, pati nga itong siran, sabi niya, ngayon nga daw kami magluto. Walan nga rin tayo ng gas, kaya sakto nga buti na lang nakabili na ako nito, kaya dito ko na nga lang sinalang ko na nga itong macaroni para nga sa ganun isasahog ko na nga lang itong mga gulay at yung pangsahog para nga kako pagdating ng alas 4 ay makakain na nga tayo ng sopas bilang merenda na nga rin. Siran nga wala pa naman nga gagawin at katatapos nga lang sa trabaho, kaya siya na nga pinaghiwa ko dito mga mare. Nung mga oras nga na to, napakalakas nga ng hangin. Ito talaga yung malakas nga makaitim nga sa probinsya. Pa-jacket nga rin ako dahil nilalamig nga ako mga mare, dahil napakalakas talaga ng hangin. At eto nga mga mare, nagprito na nga ako dito. Hotdog nga at corned beef lang nga ang sahog nga natin mga mare. Hindi na ako nagpakulo pa nga ng manok kasi matagal nga iyon. Habang nag-aasikaso naman nga ako sa pagluluto, eto nga siran, inasikaso na nga rin dito yung tinatapos niya nga nung nakaraan. Naubusan kasi siya, bali 3 nga lang yung binili niya pero kinulang, kaya ayan dumating na, kaya tinapos niya na nga rin. Etong kalan nga na to, marami nga din nagtatanong sa inyo kung saan ko nga ito nabili. Ilalagay ko na nga lang dyan mga mare kung gusto nyo nga rin ito, at nailagay ko na nga rin pala yung mga gulay ng kumulo at syempre yung gatas. Yung gusto ko talaga sa sopas mga mare, yung talagang punong-puno nga ng gatas kasi napakasarap nga noon. Buti na nga lang din mabilis makapagluto nga dito sa kalan, kaya naman nga ayan, bago nga matapos itong siran, matatapos na nga rin ako magluto. Halos magkasya itong mga marang ginawa kong sopas dito sa napakalaki nga nating kaldero. Kung tatanungin nyo nga bakit daw bumili pa ako ng ganito, mahal nga daw to sa kuryente, pero maswerte nga tayo dahil naka-solar na nga tayo. Dahil sa magmamahal na rin talaga pati nga yung gasol, kaya buti na nga lang may solar tayo at buti na lang din nakabili na nga ako ng ganitong lutuan. Bukas na rin pala darating yung bahay kubo nga ni Kuya Mark mga mare. Habang nagluluto nga ako, apay may mga kulit na bata na dumating nga, at tingnan nyo naman nga parang bruho kasi kagigising lang. May dalawa na nga akong customer, ayan nagsipagkain na nga rin itong sila Agatha at Sophia. Abay, ewan ko ba kung ngiting-ngiti nga itong si Gael, pero pilit na parang hindi mo maintindihan, pero napaka-cute pa rin. Ako pa nga niyayaya itong sira na kumain na muna nga kami, pero sabi niya tatapusin na muna nga daw niya yung ginagawa niya. Ang tagal ko na rin yata mga mare bago nga nakakain ulit ng sopas. Sakto nga rin kahit mainit nga dito sa atin, sobrang lakas naman ng hangin, kaya malamig pa nga rin yung simoy ng hangin. At sa wakas nga tapos na nga itong siran, at tuwang-tuwa nga siya dito kay Gael. Paano ba naman pag sinasabi namin beautiful eyes, ayan tingnan nyo ang ginagawa, apaka-cute. Si Gael talaga ang nagpapasaya nga sa buong bahay dahil napakamasayahin niyang bata. Masasabihan mong beautiful eyes, ganyan nga ang gagawin, paliliitin niya nga yung mga mata niya, at tingnan nyo naman nga napakalikot na rin talaga. Akala ko nga nung una, sabi ko nga dapat hindi na ako nagpalagay ng harang dito, nakalimutan ko may anak na pala ako mga mare, kaya kailangan na rin talaga dahil nga itong si Gael sumusuot na nga kung saan-saan. Nga agaw na nga rin ang kutsara, ayan inagaw nga sa papa niya yung kutsara at magsasantok nga ng para sa kanya. Tatay naman nga ay inasikaso na nga rin yung paglalagay nga ng kubo ni Kuya Mark, kaya inalis na muna nga dito yung mga kawayan na to para pagdating ay okay na okay na. Nakakatuwa naman nga sa bata na to mga mare, ay talagang hindi kami nahirapan mag-alaga, basta ganyan siya, ikot lang siya ng ikot, pero hindi yan iyak ng iyak. Basta titingnan mo nga lang kasi kung saan-saan sumusuot. At eto nga papa niya, malapit na nga matapos dito sa may pinto na nga lang. Eto na nga rin yung update nga dito sa atin mga mare, sobrang ganda na nga rin dito sa atin, at yung mga kamatis nga natin abay naglalakihan. Habang nag-edit nga itong sira, nabanggit niya nga na maglalagay na ulit kami sa freezer nga ng kamatis para kapag nagmahal ay meron pa nga tayong stock. Sa inyo ko lang din naman natutunan yun, sabi nyo kasi ay ginagawa nga yun sa ibang bansa, kaya naman nga mga mare, gaya-gaya tayo, kaya ginawa nga din natin. At tingnan nyo naman ngayong Gael natin, napakahilig talaga sa mga gulay, kaya ayun mamimitas pa nga dito ng talong. Buti na nga lang din talaga ay hindi siya nangangati mga mare, kasi nakikipag-away pa sa akin, kinukuha ko, abay nagagalit pa nga. Hindi pa rin talaga nakontento tong bata na to, abay nagaya pa nga dito sa kabila. Mas tuwang-tuwa kasi siya dito mga mare kasi nga sa kabila, dahil nga dito mas malawak nga rito. At syempre nagbanding na nga rin kami magnanay mga mare, ayan nga ayaw na nga magpahawak. Eto ang lola niya, ewan ko ba kung ano-ano lagi dinadala nito, may bag na, may payong pa. Pagkatapos nga ng lahat ng trabaho mga mare, syempre yung pagkikrib ko naman nga sa mangga yung inatupag ko. Kahapon pa talaga gusto ko ng mangga, kaya nga lang hindi ako nakabili, kaya nagpabili nga ako kay Kuya Mark. Napakahilig ko talaga mga mare sa mangga, tapos isasawsaw mo nga siya sa asin, ay napakasarap nung kahit sobrang asim. Serve ko naman nga to mga mare kasi ang dami nga natin ginagawa, at ito lang kinikrave nga natin sa buong maghapon.
backbone. Abay, habang binovoice over ko to, abay gusto ko ulit yatang kumain ng mangga. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyong mga mare, paano ba yun bukas na lang ulit?